Okay, magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa isa na namang pagkalatis na gagawin natin. This time, patungkol naman sa isang artikulong kasusulat lang, no? Ng isa sa mga kilalang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer in the person of uh, Mr. Ginoong Richard, no? Heideran. Okay, kahapon po, I think it was January 4, nalathala sa Philippine Daily Inquirer yung kanyang article na may pamagat na Marcos 2.0, no? Counter Revolution. Okay. So, ano po ang sinasabi dito, no, na Ginoong Heideran? Okay, with the word counter-revolution, pag tinagalog po kasi natin, ang ibig sabihin ng counter-revolution ay pagkontra, no, sa revolusyon. And kung hindi po ako nagkakamali, base sa nilalaman ng kanyang article, mukhang ang tinutukoy niya ritong pagkontra sa revolusyon ay ang pagkontra sa EDSA, no? EDSA Revolution, sa mga layunin at adikain ng mga tao na lumahok doon sa 1986 EDSA Revolution. Okay, gamit yung titulo po, no, yung pamagat ng artikulo na Marcos 2.0 Counter Revolution. Yung kabuuan po ng article ni Ginoong Heideran ay nagbibigay larawan, no, sa muling paglakas, muling pagiging aktibo, at ngayon ay paglahok pa, no, ng mismong lalaking anak, no, ng dating diktador sa halalang pangpanguluhan, no, sa nalalapit na 2022, no. Ang tingin po dito ni Ginoong Heideran ay isang malinaw na halimbawa ng tinatawag ng counter revolution. Okay, no? So in that opinion po of writer, no, Richard Heideran, wala naman po akong nakikitang mali, no. However, meron po akong nakikitang kulang, no. Number one, I do agree, no. Sumasang-ayon po ako kay Ginoong Richard Heideran na itong muling paglakas, no, ng mga Marcoses, muling panunumbalik sa ano, no, sa poder ng kapangyarihan ng dating pamilya, no, na minsan nang pinalayas ng mga Pilipino sa poder ng kapangyarihan ay malinaw lang na totoo, no, pahiwatig, no, ng or simbolo ng tinatawag nating counter revolution, no? However, I will have to disagree po, no, for to Mr. Richard Heideran, pagdating doon sa tinutukoy niyang tagapagsulong, no, ng mga tinatawag na mga hakbang na kontra, no, sa mga adhikain ng EDSA Revolution. Maaring ang mga Marcoses po ngayon ay muling nakabalik, no, dun sa dating nilang impluwensya sa politika, no, dati nilang kapit sa politika. But I will have to point out po na sa tingin ko po, no, hindi ito unang-una kasalanan lang ng mga sumunod na pangulo, no? Sumunod na mga pangulo, una kay kina Ginang Cory Aquino, no? Hindi lamang po ito kasalanan at pagkukulang ng mga sumunod na pangulo, no, na ayon sa paglalarawan ni Ginoong Heideran ay nagkulang daw, no, sa mga hakbang, programa para pangalagaan, no, yung tagumpay ng EDSA Revolution. Okay, no, sa personal ko pong, sa tingin ko po, no, naniniwala ako na ang counter revolution na tinutubukoy ni Ginoong Richard Heideran, hindi lamang po ito nagsimula, no, sa panahon ng mga Marcoses, sa muling pagbalik ng mga Marcoses.
kundi ang pinakasimula po ng pagkontra, no, sa diwa ng tinatawag nating ng tinatawag nating EDSA revolution ay makikita natin, no, mismo sa simula, no, sa simula, no, sa simula at pagtatapos, no, ng tinatawag nating EDSA revolution. Okay, no? Ang revolution, the good thing about revolution is you are given a free hand, no, para isaayos sana yung mga mali sa isang lipunan. However, in the case of EDSA revolution po kasi, after nating mapalis, no, si Ginoong Marcos, ano ang kinalabasan, no? Unang-una, yung revolution, no, na pinagsakripisyo ng mga tao, nilahok ng milyong Pilipino, nauwi po sa panunumbalik din, no, ng mga tinatawag nating kaayusan na generally, no, sa pangkalahatan ay masasabi nating kontra mismo, no, sa adikain ng EDSA revolution. Isa-isahin po natin, no. Number one, maraming mga pagbabago ang hindi nagawa, hindi lang ng mga pangulong sumunod sa kay Ginang Aquino, kundi sa kabaliktaran mismo po ni Ginang Corazon Aquino. Magbigay po ako sa inyo ng example, no. A good example siguro yung comprehensive land reform. Actually, isa to sana sa maganda, no, maganda at isa sa mga unang hakbangin ng Cory Aquino government right after the EDSA revolution, no. Yung pagbibigay solusyon, for example, sa problema ng kawalang lupa, no, ng maraming mga magsasaka natin. Kaya lang when we try to check on the fate, no, yung kinahinatnan po ng comprehensive agrarian reform program, no, na naisabata sa panahon ng dating Pangulong Aquino, maganda yung nilalaman, no. Kaya lang kasama dun sa isa sa nilalaman ng CARP na tinatawag, no, Comprehensive Agrarian Reform Program, which later becomes a law, yung pagbibigay nila, no, ng 10 taong grace period, no, dun sa mga landowners na supposedly yung mga lupain ay subject sa tinatawag nating land reform, no, agrarian reform, no. And there comes the problem po, no, kasi within 10 years, although maganda yung nilalaman ng batas, ano ang nangyari po sa Pilipinas, no? Unang-una, nagkaroon ng enough time, no, yung mga landlord para para ipa-scrape, no, yung mga topsoil ng kanilang mga lupain. Okay? And naturally, what would become of the classification, no, of this former arable agricultural lands? Pag pinasuri mo to, lalabas na hindi na pasado, no, bilang lupaing agricultural. And therefore, hindi karapat-dapat, no, napapabilang sa mga lupain na dapat ipailalim, for example, sa land reform. Okay, makikita po natin ang katotohanan, no, ng sinasabi kong to. Pansinin na lang natin dyan sa mga karatig, no, karatig, kalapit probinsya ng Metro Manila. Dati pagka lumabas ka ng Metro Manila, immediately, no, siguro mga ilang minutes lang after na makalabas ka ng Metro Manila, anong tanawin na po kagad yung makikita natin, no? Walang ibang tanawin kundi malawak na lupaing agricultural. Okay?
Now, sa panahon natin ngayon, pagka bumisita tayo, no, bumiyahe tayo, no, from Metro Manila going to South, ano may makikita natin ngayon, no? The same agricultural lands are now site and locations, no, ng sangkaterbang mga subdivision. Okay? So ang question is, paano yung mga dating agricultural land, paano itong nailusot, no, ng mga may-ari nito para pumasa bilang mga lupaing residential, no, and industrial. So ito po yung isang mali, no? At sinasabi ko nga, parang isang isa ring halimbawa ng pagkontra mismo sa revolution, no? Sa EDSA revolution. Okay? Kasi revolution, pagkakataon mo na na magpatupad, no, ng mga malakihang pagbabago sa sistema ng lipunan natin. And isa na nga rito sa malaki sanang pagbabago ay yung pagbibigay ng solusyon sa problema ng kahirapan sa mga probinsya, sa problema ng mga magsasaka, sa problema ng pagre-rebelde ng mga magsasaka dahil sa eto nga, no, kahirapan. Okay? Kaya lang, what happened, no? Naglabas ka nga ng batas, pero binigyan mo naman, no, ng 10 taong palugit, no, yung mga landlord na dapat sana ay kasama, no, or sangkot dun sa magiging programa mo ng tinatawag na comprehensive agrarian reform. Okay? So isa po to, no? Kaya I would just like to qualify, no, na kung si Ginoong Hateran ay nagsasalita ng counter-revolution, dapat lahatin niya, no? Saan ba nagsimula itong tinatawag nating counter-revolution na to, no? Okay? Although sinasabi naman natin at sinasang-ayunan natin na totoo, no, itong panunumbalik ng mga Marcoses ay isang palatandaan, no, ng pagsalungat or pagkontra sa diwa ng tinatawag nating EDSA revolution, no? But one thing is clear, hindi lang po ito yung isa sa mga, hindi lang po ito ang halimbawa, no? Hindi lang po ito ang nag-iisang halimbawa, no, sa maraming halimbawa ng mga hakbang, no, na mismong kumontra sa tagumpay ng tinatawag nating EDSA revolution. Okay? Ano pa po, no? Halimbawa sa usapin ng problema ng mga manggagawa. Okay, revolution, no? You are that influential to the people. Napakalakas ng karisma mo. Very opportune time po sana for Tita Cory, no? To implement laws, no? For example, that would reform yung kalagayan sa paggawa, no, ng marami nating mga manggagawang Pilipino. Okay? But then again, kabaliktaran po ang nangyari, no? During the term of former President Cory Aquino, imbis na mas mapabuti yung kalagayan ng paggawa ng mga Filipino workers natin, ano po nangyari, no? Mas lalong grumabi. Bakit? Kasi it is during the exact term, no, of Cory Aquino and liberals, no, in the Philippines, that yung contractualization law, no, was legislated when and finally approved. Okay? So again, no, isa na namang halimbawa po ng hakbangin tungo sa tinatawag nating pagsalungat, no, or pagkontra dun sa diwa ng EDSA revolution.
Okay? Now, again, no, babalikan ko po yung artikulo ni Ginoong Richard Heideran. Wala namang masama, no, to acknowledge that indeed, no, itong development relating to the Marcoses ay isang halimbawa ng pagsalungat sa revolution. Sa maraming dahilan po, no. Number one, ano naman to, no? Pagdagdag na naman to, no? Yung muling paglakas, panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcoses. Pandagdag na naman po ito, no, sa lumang problema na ng tinatawag nating political dynasty. Okay? Pero ang question kasi dito is paano bang nakabalik, no, itong Marcoses, no? Before the comeback, no, nitong mga Marcoses, ano rin ba yung mga hakbang at patakaran, no, batas na ipinalabas para rin talaga wakasan na, no, itong tinatawag nating political dynasty. Okay, no? Parang lumalabas kasi totoo, no? Lumaban yung mga Pilipino, no? Against the abuses of the Marcos family, against political dynasty, against dictatorship. But then the thing is, after the EDSA Revolution, ano ba nangyari, no? Meron ba na bago dun sa dati ng political dynasty? Wala rin eh, no? Parang ang nangyari is na nagtapos lang, no, yung programa ng EDSA Revolution dun sa pag-aalis kay Marcos, no? But the very system, no, that propelled the likes of Marcos, no, to that positions of power, no, the very reason, no, that or cause or factor, no, that enabled the likes of the families of Marcoses to retain their hold on power or come back to power, which is the political dynasty. Yun at yun pa rin po, no? Hindi rin na bago. And halimbawa, there are some reforms that needed to be implemented in the Philippines. Makikita natin that there are concrete instances, no, wherein mismong yung pamilya ng dating Pangulong Cory Aquino ang bumigo, no, sa pag-asa sana, no, ng EDSA Revolution. Among many, no, ikaw yung nag-aproba ng batas against ikaw yung pumirma, no, tumagda ng sang-ayon dun sa batas. Pero pag tinignan mo, ultimo ang Hacienda Luisita, no? Okay, lupaing agricultural but has never become part, no, nung tinatawag nating layunin, no, nung batas na makapagpatupad ng tunay na agrarian reform, no? So tama si Ginoong Hadrian, no, in branding the comeback of the Marcoses as a counter-revolution, pero maling-mali po siya, no, in his analysis about the efforts towards counter-revolution. Ang pinakasimula po ng counter-revolution is dun pa lang, no, sa nilalaman ng ating saligang batas. Okay, dun pa lang sa mga ipinanukala at nilagdaang batas na unang-una lalong nagpahirap, no, sa mga Pilipino, especially sa mga manggagawa. Okay?
So ito po yung problem natin, no, lalo na sa panahon ngayon ng kampanya. Anong klaseng kaalaman, no, minsan yung ibinabato sa atin, no, ng mga matatalino naman. Kaalaman, no, totoo, no. However, when you try to analyze, 1/4 lang ng katotohanan, no? Hindi yung buong katotohanan. Okay? Kumbaga yung katotohanan lang na pabor sa kanila, no? Okay, for example, bakit hindi nabanggit ni Ginoong Heideran, no? Itong mga pinabanggit ko sa inyo ngayon, no? Siguro kasi hindi siya ano siya, no? He is more in favor of the Aquino rather than those of the Marcoses. Okay? Again, sige po, no, bago po kayo malito, gusto ko ring bigyan linaw na I am trying to criticize, no, this article of Mr. Richard Heideran not for the purpose of promoting the Marcoses. Ako po, no, 100% na may pagsang-ayon na hindi malusog, no, para sa lipunang Pilipino, no, sa politikang Pilipino ang panunumbalik na to, no, ng mga Marcoses sa pwesto. Okay? And hindi rin ibig sabihin na hindi rin ako sumasang-ayon, no, na dahil may kabiguan sa mga pangako ang EDSA, ibig sabihin mabuti ng pamunuan, no, yung pinalitan nitong diktadorya, no, ng pamilyang Marcoses. Ibang-iba po yun, no? Okay? And malayong malayo sa gustong palabasin, no, ng mga Marcoses din na dahil may kapalpakan yung mga pumalit sa pamahalaan, no, pumalit sa diktadorya, ibig sabihin mabuti na yung panahon ng martial law at Marcos dictatorship. Magkaiba po yun, no? Okay? It doesn't justify yung mga pagnanakaw, no, at pang-aabuso na naganap sa Pilipinas, all because may mga naging pagkukulang itong mga pumalit, no, sa dating diktador. Okay? Napahaba po tayo, no? So, yun lang muna po, no, para sa araw na ito. Again, sana naging malinaw po ang ating pagbabahagi. Ganun lang naman ang sinasabi natin, no? Na totoo, no, it's importante to point out yung mga hakbang tuguhin, no, kontra sa mga supposed na layunin ng EDSA Revolution. Pero mali din na ilimit mo lang ito, no, yung acts of counter-revolution sa mga Marcoses at sa mga pangulo, for example, na hindi naging kaalyado, no, na mga pangunahing puwersa ng EDSA Revolution. Okay, mabuhay po tayong lahat at muli magandang araw. And yun lang po. Okay, marami pong salamat.